Ito na nga po mga kapatid, ang ating balitang entertainment. Nako, trending to baby. Nakita mo na ba? Trending si Maris Racal dahil sa isang eksena niya po sa Incognito, ang husay ng bata. Nakipagbakbakan po ang kanyang karakter na si Gab ng, naka-underwear lang. At nagpahanga po yan sa maraming manonood ng action series. Ayon nga sa aktres, ito raw ang eksenang kinunan sa unang araw ng kanilang Baguio taping. Gininaw nga raw si Maris pero game siya sa action scene. Hirap din ang buhay ng mga artista. Isipin mo nasa Baguio ka tapos makipagbakbakan ka ng naka-underwear, di ba? Dahil po dyan, ay sinasabi ko sa'yo. Kaya lang, kailangan mo ko dito. Na-offer sa akin yan actually. Pwede ka anytime. Na-offer yan sa akin. Isa ko sa mga hahabol sa kanya. Ako pala yung goons. Dahil po dyan, mas hinangaan pa ng netizens ang galing ni Maris sa kanya pong pagganap. Mas marami pang mainit na eksenang dapat abangan sa Incognito. Dito po yan napapanood sa TV5, 8:45 ng gabi. Kung ako lang director tapos ikaw yung artista dyan, hindi ka tatakbo lang. Papanig ka ng pine tree. Sinasabi ko sa'yo, kaya lang hindi ka director at hindi rin ako artista. Ba't naman sa pine tree? Okay, di ba sa buko? Ayaw mo? Walang buko dun eh. Oo, Baguio pine tree. Baguio ito eh. Oo, di ba? Oo, tapos dun sa pine tree, sa kataas-taasan. Ano gagawin ko pag akit ko sa taas? Doon ka na lang. Hindi na ako bababa. Oo, galing ni Maris. Ang husay. Congratulations to all the cast of Incognito. Tsaka mahirap yan kasi uneven space yung tinatakbuhan niya. Correct. Ang husay niya, mahusay. Yes, mabuhay si DJ Chacha. Uy, Maris Racal yan. Okay na raw. Uy, okay na. Sina Andy at saka si Philmar. Hindi sila naghiwalay. Nag-post si Philmar ng video ng kanyang pamilya. Aminado po ang surfer na sumobra sila sa issue at dapat inayos nila ito ng sila-sila lang. Payo po ng netizens, maging sensitive. Opo, itong si Philmar daw parang sa peace of mind ng kanyang misis. Naging laman po ng mga intriga sina Andy at Philmar dahil nga sa sunod-sunod na cryptic post nila tungkol sa umano'y lamat sa kanilang relasyon. Samantala'y binahagi naman ni SB19 Ken o kilala rin bilang si Philip ang kanyang pinagdaanan bilang isang Bisaya artist. Sa panayam po sa talk show ni Melay Cantiveros, ikinuwento ng singer na lumaki po siya sa bukid. Dahil nagtrabaho sa abroad ang kanyang mga magulang, ang kanya daw lolo at lola ang nagpalaki sa kanya. Nag-drop out si Philip sa kolehiyo para mag-training bilang isang idol, bagay na ikinagalit po ng kanyang mga magulang. Sa kabila naman yan, ipinagpatuloy raw ni Philip ang pangarap niya dahil naniniwala siyang may talento at kakayahan para maging idol. Kabilang din daw sa main goals niya bilang isang artist ang makalikha pa ng mas marami pang mga Bisayang awitin. Samantala po naman nagpapasalamat ang komedyanteng si Alex Calleja matapos pong mag-number 1 sa top 10 TV shows ito po sa Pilipinas, ang stand-up comedy special niya na Tamang Panahon sa Netflix. So funny! Ito raw ang unang stand-up comedy special na purong Pinoy na komedyante na nag-number 1 sa Netflix. Nagpasalamat din po si Alex sa kapwa niya komedyante sa The Comedy Crew dahil nga nagbunga ang kanyang mga pangarap. Nagkomento ho naman ang netizens na na-enjoy raw nila ang Netflix show ni Alex. Magkakaroon din siya ng international tour kung saan po maglilibot siya sa Amerika at sa Canada simula sa Abril. Yan, sakto malapit na mag-weekend. Congratulations, Alex Calleja. Ang ganda. First, po yan, Pinoy na comedy, comedian, stand-up comedian na nakapasok po sa Netflix. Kaya support po natin siya dyan. And of course, there are always room for improvement para mas maganda po pati yung before the actual show, yung kumbaga yung paghahanda doon, maaari pang mabigyan to ng mas magandang lasa. Yan. Ito pa mga kapatid, pinatayan naman ng mikropono at pinaalis ang British singer-songwriter na si Ed Sheeran habang nagbabusking sa Bengaluru, What is busking? India. Yung kumakanta, tapos meron siyang kumakanta sa mga streets, busking yung tawag doon. Yun. Napakasimple kumakanta, ba't may basking pa? Hindi, merong yung naglalagay basket? ng parang basket doon, hinuhulog yung pera habang sila'y kumakanta. Busking. Daming gumagawa niyan. Ang tawag doon, busking? Busking, oo. Hindi boxing, busking. Hindi nga, kumakanta ka, tapos meron doon lalagyan ng abuloy. Abuloy? Hindi abuloy kasi. Donasyon.
Donation. Oo, pwede donation. Yung mga natutuwa, Okay. ayan, magbibigay. Ito nga po. Basking ang tawag doon. Busking. Gusto mo? Sa EDSA tayo? Busking tayong dalawa? Saan mo Pepe- gusto pumuesto? Pwede naman. Oh, nang ganun yung outfit kay Maris. Ikaw? Oh. Wow. Makita mo yung paglaki ng mata niya, Jeff? Looking Nakita mo yung paglaki ng mata niya, alam niyo hindi namin gagawin. Hindi, looking forward ako doon. Okay, sige. Ano kakantahin natin? Kahit di ka na nag-busking- kumanta, doon pa lang, okay ka na. Sige. Oy, ito na mga kapatid. Matapos nga po, ito nga, pinatayan mo ng mikropono ha at pinalis ang British singer-songwriter na si Ed Sheeran. Habang nagbabusking sa India, binunod po ang plug ng kanyang mikropono at nag-react ang audience tuloy na nanonood. Sabi ng singer, may permiso raw sila para po makapagtanghal sa nasabing lugar. Pero taliwas po yan sinasabi ng isang local police. Nagpunta sa India si Sheeran para sa kanyang Mathematics World Tour. So sa India, walang arti-artista dito. Pag bawal ka dyan, bawal ka dyan. Ganun sa kanila. Ayun o, ayun yung pulis o. Oo nga. Baka Hindi niya kilala si Ed Sheeran. Yung pulis hindi kilala si Ed Sheeran eh. kahit naman hindi kilala, basta lagay ka lang. Uy! May ganun ka ba sa India? May ganon? Di manood ka ng mga pelikula sa Netflix na Napanood ko. Opo, Oo nga, nasa napa- matindi rin dyan.